Hi guys and welcome back sa ating channel, and for today's video, meron tayong short video about continuation natin sa ating intro to cybersecurity part 2. Okay, so ngayon naman pag-usapan natin ng how to secure your passwords. Okay, so nung una pinag-usapan natin kung paano nai-steal yung ating mga credentials and accounts. Ngayon pag-usapan natin how to prevent it. Okay, so this applies to everyone na pwedeng i-apply nyo personally on your own, or kung nag-work na kayo on cybersecurity. Okay? Or kung medyo beginner pa lang kayo sa cybersecurity. So, ang unang-una natin ginagawa is, of course, tinatawag nating prevention. Ngayon, sa pag-create ng ating mga passwords, kailangan meron tayong tinatawag na password complexity. Sa password complexity, madalas ngayon yung mga system ngayon, may requirement na yan eh. Diba? Pag nagre-register tayo, nire-require nila tayo na meron tayong capital letters, small letters, minimum of 8 characters, and symbols and numbers. Para medyo mas mahirap yung password. Kasi ngayon, madali na lang ma-hack ang mga passwords na madaling hulaan. Okay? Katulad ng sinabi ko before sa aking previous video, meron silang tinatawag na password database. So, kung madali yung password mo, malamang nandun sa password database yung password mo. Okay? So, meron tayong tinatawag na password complexity. Ito ay isang example ng strong password. Kung mapapansin nyo, parang readable siya, diba? Walk 2 miles today. Pero, yung ibang mga characters is ginawa niyang numbers, ganyan. Diba? Yung iba, ginawa niyang capital letters. Diba? Pangalawang example is, keep it locked down. So, strong password yan kasi medyo mahirap mahulaan yan ng mga hackers no? Lalo na pag mga readable. Learn from anyone. So, medyo hard password yan. Pero kung gagawin natin ganito, ito ang tinatawag nating stronger password na readable pa rin siya, pero ginawa nyong yung characters, ginawa nyong symbols. Di ba? Halimbawa, walk 2 miles today. Ayan, nakikita nyo, walk 2 miles today niya dito, di ba? Today. Tapos, keep it locked down. Ayan. So, mas mahirap, mas maganda. Ang password na readable, tapos ginawa nyo pang iba't ibang characters, mas maganda. Tinatawag natin yung tinatawag natin yung strong password. Okay? Next is, pwede tayong gumamit ng password manager. Sa ibang bansa, mahilig silang gumamit nito, mga password manager, no? Tsaka kung narinig nyo na. So, maraming mga password manager. Meron tayong NordPass, yung mga ganun. Pero kahit ako, hindi ako gumagamit ito. Though, alam kong gamitin, pero I'm not using any kind of password manager at the moment. So, pwede tayong gumamit ng password manager. Next is, kailangan natin gumamit ng two-factor authentication, of course. I think lahat naman meron ng two-factor authentication, pati mga emails, no? Pero kung wala pa sa inyo at hindi nyo in-enable, mas maganda kung i-enable nyo, no? Para mas protected ang inyong accounts. So, sa two-factor authentication, pwede kang gumamit ng mga application katulad ng Microsoft Authenticator or Google Authenticator, okay? So, ang mangyayari niyan, pag nag-register ka, halimbawa, ni-register mo yung Facebook mo, sila na yung mag-generate ng code for your two-factor authentication. Hindi na isasend sa email mo or isasend sa number mo. Diyan na mismo sa app mo kukunin. Okay? So, maganda rin yun. Malaking tulong siya. Okay? So, meron tayong tinatawag na passkeys, no? So, ito, ano namang pinagkaiba na ito sa password? So, sa passkeys, hindi na tayo gagamit ng username and password. Okay? Kunyari, naglalagin ka sa online banking mo, hindi ka nagagamit ng username password. Okay? Mapapalitan na yan ng Touch ID or Face ID. Usually, sa mga online banking, inaalaw nila to kung papayag ka. Okay? So, sa passkeys, gumagamit sila ng public key cryptography. Yun yung security nila dito sa passkeys. Okay? So, sa passkeys, bigay tayo ng example. Halimbawa ito sa BPI Online. Diba pag nag-login kayo, pwede kayo mag-login with password. Pwede rin kayo mag-login with biometrics kung in-enable nyo. Okay? So, kapag in-open nyo yung app nyo, pag tinap nyo yung finger nyo, automatic, pasok na kayo. No need to enter the username password.
Okay? So, yun yung passkeys. Ganun din sa GCash. O, 'di ba? Naglalagay na lang tayo ng PIN or kaya fingerprint para makapasok sa application na yun. No need for username and passwords. Okay? So, pagdating naman sa mga nag-work na dyan, meron din tayong tinatawag na detection. Sa detection, makikita natin, usually kasi yung mga nag-work na sa mga security firms or nag-handle ng security ng isang company. Pag meron silang system, lalo na kung ito ay cloud-based, meron niyang parang administration part or parang admin center kung saan makikita mo kung ilang beses nag-login yung user, 'di ba? Ilang beses nagla-login yung user, makikita mo kung multiple failures yung kanyang login. So, medyo suspicious na 'yon, 'di ba? Pag ganun, yung mga multiple fails. So, medyo titignan mo 'yon. And medyo pwede niyong kausapin yung tao na 'yon kung ikaw ba talaga yung nagfe-fail ang login. Okay? Ngayon, next is meron tayong multi-fails in different accounts. Meron ding titignan nyo rin yon, yung multi-fails in different accounts, hindi lang dun sa email nyo. Hindi lang siya sa email nagfe-fail din siya sa ERP login, mga ganon, no? Sa ibang system. So, medyo double suspicion na yung nun, di ba? Sobrang suspicious na yan. And pwede nyo nang kausapin yung tao ngayon. So, anong gagawin natin kapag ganun nakita natin, di ba? Unang-una is block the suspicious IP. So, usually sa mga ganun, nakikita natin kung sino yung nag-login, saan siya nag-login, anong IP ang ginagamit niya. Tapos, pag nakita niyong sobrang daming beses niyang ginagawa at paulit-ulit, pwede niyong i-block yung IP na yun. Kasi, lalapitan ka pa rin naman nung person or nung staff, o hindi ako makalogin, diba? At least, you know na ikaw talaga ang kausap niya. So, block suspicious IP. Next is disable the compromised account. So, kung nakikita mo na multiple fails na siya, tapos maraming mga systems ang multiple fails niya, pwede mo siyang i-disable. And then, at the same time, pag kinausap mo na siya, saka mo i-reset yung username password niya, di ba? So, ganun. Ganun ang response, no? Pwede nyong gawin yon and i-inform siya na ganito nangyayari and tulungan nyo rin siya kung paano niya mape-prevent yung mga ganun, no? So, yun lang ang discussion natin ngayon on how to secure your password regards to your personal and regards to your work. Okay? So, thank you ulit sa panonood and see you again next video for our Intro to Cybersecurity Part 3 video. See you again next time.